Good afternoon mga kabisi port. Kung nakalimutan ko yung number 58. Medyo dadagdagan niyo pa yun dahil ako'y senior na. Yan. Nadala ako ng 2 plastic. Ito kasi binhi ng broccoli. Matagal ko na to dapat na kinuha, kaso madalas nakakalimutan ko sa dami ng aking ginagawa dito. Kaya ngayon konti na lang natira, nahulog na sa lupa. Yan, tumutunog na yan, storage yan ng solar panel. Yan, naiipon lahat ng energy, tapos nakakonekta sa kuryente, kaya mababa ang singil sa kuryente. Kung sa Philippines ang tawag Meralco, dito sa Amerika ang tawag PG&E. Dati umabot pa kami ng 800, 700, 900, minimum 500 pag may aircon, saka pag may heater pag sobrang init. Awa ng Diyos, bumaba na. May 3 buwan pa nga na wala kaming binayaran kasi sinusunod namin yung oras ng paggamit ng electric sa umaga, kaya naglalaban na ng umaga. Pagka kasi sa hapon kayo lagi, paggabi malakas ang bayad, mataas ang bayad sa kuryente dito. Ngayon kung nasa Philippines naman kayo kay Dr. Boyet, makakabili kayo ng mga portable solar light, saka solar panel, saka yung ganyang box, mga kompleto. Kay Dr. Boyet sa Palawan, meron, tanong nyo rin kung kilala nyo siya sa Bulacan, mainamang solar, kasi kumukuha kayo ng energy galing sa sikat ng araw, tapos bahala na yung Meralco mag-isip kung paano nila i-connect sa mga dyan. Siyempre may mga requirement sila, kailangan yung gripo nyo malayo sa mga ganyan. Kaya yung sprinkler namin tinakpan ko ng hollow block para hindi nababasa. Saka siyempre hindi naman hahawakan yan, makuryente pa kayo dyan. Kaya kailangan pag may malilikot na bata, inform din sila na wag kung ano-ano hinahawakan, kaya ng mga nababalita mga bata hindi natin alam kung nagagamit na rin sila sa paggawa ng mga crime. Bakit sila nakakahawak ng baril sa edad na mga minor de edad? Nako, kaya sunod-sunod na parusa abutin, kasi kailangan nag-aaral ba't baril ang mga hawak. May mga pinikula din ganun din, napapanood ng mga bata, nagkakaroon sila ng maling libangan. So, yung mga nahulog na yan, pag nilagyan ng pataba yan, bubuhay. Kung hindi lalagyan pataba, hindi na mabubuhay. So, ilalagay ko yan, pag winalis ko yan, ilalagay ko sa isang paso na may butas. Kung mabuhay siya, okay. Kung hindi, talagang ganun ang nagtatanim. Huwag sasamaan loob. Pag kumani na marami, magpasalamat. Kung hindi, talagang ganun. Kung ng insekto o kaya nabaha, ganun. Hindi dapat nagtatampo, kaya kailangan inaagapan. Wari, teka, alisin ko na to kasi baka masunog, kasi marupok na rin yan. So
Itong konti na to, dyan na muna. Pag may time ako, saka ako pag-uukulan. Dalawa kasing plastic ang dinala ko. Kasi hindi ko matansya kung sasapat yung maliit. Pag minsan kasi mahirap apakan. Ito kasi bubuhol ko sa apakan ko lang ito. Ganun. Malaking bagay din kasi itong tinatakpan ng aloe vera. Ayan o. Yung dating dilaw nagiging green. The dark brown turns to green. Because if it is too hot, the aloe vera. Ayan, yung may itlog pugo. May merienda na naman kami. Almusal, pag nilaga. Ayan. You can just boil the quail egg as is healthy for snack. Ayan. Ito kasi pag mainit, nililipad. Tinatakpan. Ngayon, ipasyal ko muna kayo sa turn on ko. Yung dito ko muna ito ilalagay. Ipasyal ko kayo sa ubas. Ito. Bunga ng ubas. Hindi na nakuha ng picture. Ayan, sa sobrang init. Dahil mukhang may hinog na. Ito, naunahan ako ng ibon. Ito. Lagyan din ng pandikit ng langaw. Iba-iba insekto yung dumikit. Ayan. Yan ang ubas. So, maasim-asim pa yan. May medyo pulang-pula talaga. Medyo dark-dark ng bako. Pwede nang tikman na gaya. Medyo dark. So, papasok ako sa loob. Although you touch the water. Papasok ako sa loob. Medyo nalipit ko sa pagkakabuhan. Inikitan ko rin siya ng pandikitan. Doon banda, malalaki. Kasi kailangan kasi talaga kahit na taon-taon dapat pagkatapos ng ulan, kinukultivate yung lupa. Pag kinultivate yung lupa, yan, mas lalaki ang bunga. Ito kasing kawayan na ginawa ko. Lumang kawayan niya, nangitim. Inisisan ko ng tubig na may konting detergent saka asin para maalis yung bukbok. Sabay-sabay yun. Hindi pwede pa isa-isa. Hindi kayo, Pasko na wala pa kayong bakod. Tapos, pagkatapos din pinatuyo sa araw, pagkaisis, binanlaw ang mabuti. Tapos, pinatuyo sa araw bago pininturahan. Puti. Kaya yung itim na kawayan, pumuti. Mukhang bago. So, hindi ako makaraan kasi kumawit na yung kumapang na yung ubas. Ito, papasok ako. Siyempre, ang ahas kasi kulay green saka brown. May brown din yung kakulay ng ahas. Kaya kailangan titingala kayo. Tingnan nyo kung may gagalaw-galaw. Ayan, ang bunga ng ubas. Dati nagkaroon ako ng kumpul-kumpul na ubas. Kulay itim. Napala ang itim. Parang nagbago na ang aking ubas. Aming ubas hindi pala ako nakitang itim. Kaya na rin pasas. Dito medyo lumalaki na. Yan, kumpul-kumpul. Meron pa nga akong kumpul noon na sinlaki ng sintigas ng hollow block. Ayan. Tingnan nyo. Kumpul. Pagka-adjust ko yung head strap. Ayan. Grabe. Wow. Grabe. Oh, kakatuwa. Ayan. Grabe. 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 Gra
Hmm. Daming bunga. Ayan. Kakalibang. Ito pa. Siksik na siksik. Kaya sulit yung bakod. Kasi napasok na rin kami ng opossum saka raccoon. Ay naku, yung pinakahuling bunga eh. Pinangos. Kaya sabi ko sa mister ko, nung inilagay itong nung siya nagkabit po tayo kung gawaan ng bakuran, ako'y pagod, hindi ko na kaya itong itayo. Kaya bumili siya sa Lowe's ng ganito stand, $3 lang ata isa, tapos tinali niya yan kasi kung kawayan din pwede rin, kaso biglang ano yun, nagsara na yung store na nabilang din ng kawayan, mga natirang kawayan lang yan. Kaya ginawa kong bakod kasi yung pusa namin nakaano siya, nakapagpaksak ng tatlong tumpol. O hinayang ko ito yung mga ito yung dahon, next time alisin ko kasi yung kumpul yung noong unang-una pa ako na vlog, kaya pag di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para mapanood nyo yung mga dati kong video vlogs. Doon ko sinasabi ano yung mga pataba, paano pag-aalaga ng ubas, mapapanood nyo at iba't iba pa. Ayan. Ayan. Siyempre, alagaan nyo ng tilitin. Nilagyan ko pa yan ng kumot sa gilid para medyo lilim. Ayan. Yung mister ko na umatagay. Ito may bagong ito na anihan na to. Total boss. Na anihan ko na yung talbos. Lemon na anihan ko na. Ito na dami rin na binunga. Siling haba. May pula pa rin eh. Pag ako nagsikin, sinigang ko, pag ininit ko, maglalagay ako ng kahit pa isa-isa. Isa, ito naman, binili na, kailangan na, kasi ang mister ko apurado. Kasi ay malaki na. Ito naman, persimmon. Yan, dati konti lang ang bunga niyan. Dumami. Kasi gumagamit ko ng mga dumi ng bulate. Kataba. Nakita ko naman sa inyo yan. Yung ubas. Globe grapes. Ito kasi yung mga buhang niya. Nahugasan niya. Nahugasan ng pinggan. Para hindi malakas sa tubig. Mahal kasi ang tubig dito. Kaya nagre-reuse din ako ng mga tubig. So ito naman bakod. Kawayan din. Pakita ko sa inyo yung pakwan. Ito. Sa pasok. Yan. Tanim kami. Tanim kami dito ng mister ko. Ito naman globe grapes. So may tali yung tangkay niya sa taas. Yan tali. Kasi baka hindi kayanin pag anong lakihan. Hindi pa masyadong malaki yan. Lalaki ko yan. Baka hindi kayanin eh. Buti gumawa ang mister ko ng ganyan. Tukot. Kung hindi siya gagawa niya, mahirap. Mahirapan ng bunga. Ito naman sa pinakadulo, malalaki na siya. Yung mga sapot lang. So next time, pag pumasok ako dito, next time kasi kailangan pag-ukulan ng oras yun eh. Yung pag-aalis ng sapot. Itong mga nahulog na dahon na yan,
pinang-iilalim ko yan sa ano, yung mga lagyan ng fertilizer bag. Lalagay ko sa ilalim, may butas yun. Tapos yun ang pang ilalim, pang sala. Pag nilagyan ko ng